Mga dear friends, kumusta sa tanan nga mga nag-subscribe sa ato ang YouTube channel, ang Katabi with Ate Gems, mga istorya sa kinabuhi, damgo ug paglaom. Karong adlaw, atong paminawon ang lain na pud nga istorya nga pinadala sa ato. Ug ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Ayaw na pud kalimot pag-subscribe sa channel Dear Papa Joe Stories and Katabi with Ate Gems. Daghan kayong salamat. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Helga. Nagsugod ug ka-exciting akong kinabuhi diyang naminyo ko kang Carlos. Si Carlos taga Mindanao ug naminyo diri kanako. Diyang nahuman nami og kasal, ningon siya nako nga adto na lami mamuyo sa Mindanao. Kay siya na kuno ang mag-manage sa mga jeep ni pasiruan sa iyahang ginikanan. Nisugot pug ko Papa Joe thinking nga okay ang among pagpuyo didto. Sa term nga gigamit sa kumbana nga mag-manage. Big time paminawon Papa Joe. Ang wala ko damha nga inigabot na mo didto sa una lang nga ang hayahay. Tungod kay wa abti og tuig, nagkahinay-hinay na og ka-bankrupt ang ilahang negosyo. Tungod kay sige kaguba ang ilahang mga sakinan. Ang ending, nahurot og baligya ang ilahang mga sakinan. Unya ang halin kuwang pagani ibayad sa mga utang. Si Carlos ang gibasol sa iyang pamilya sa ilang pagka-bankrupt Papa Joe. Nga kuno wa tarong nga og da ang ilang negosyo. Usa kay igsuon niya ningon panamo nga malas kuno mi sa negosyo. Nadaon ang moral sa kumbana ug murag gibasol pud niya ang iyang kaugalingon. Human niya to murag nawad-an na og salig si Carlos sa iyang kaugalingon. Naapektuhan na pud ang among relasyon. Naglisod na pud mi ga kwarta kay lagi wa na may income mga kumbana. Nagsalig na lang mi sa ihatag sa iyahang mama. Usa ka gabi niya na ako siya nga ka-istorya. Carlos, mubalik na lang ko og Cebu. Matod ko pa niya. Ha? Imo kong biyaan diri? Pangutana pa niya. Dili uy, kitang duha ba? Mamalik na lang ta. Mas maayo pa sa Cebu. Dali ra ta kitag trabaho. Matod ko pa niya. Tinuod man sab gyud nga dali ra ko kakita og trabaho sa Cebu. In fact, dunay na ni-hire na ako nga professor na ako sa college kaniadto. Retired na di ay siya og nagbuhat na lang og negosyo. Iya ko na kong hiron nga secretary. Graduate day ko og computer secretarial og doon na po ko'y mga working experience sa wa pa mi ni balhin sa Mindanao Papa Joe. Sa katapusan, nisugot si Carlos nga mamalik na lami og Cebu. Pero nauna kog largan niya tungod kay mo-attend pa man ko sa among college class reunion. Dili ta ko hilig og atin-atin og mga reunion, pero napugos lang ko tungod kang Sir Maximo ang nag-invite nako. Wa ko kabalibad niya kay siya man ang mamahimong boss nako sa akong trabaho. Sa adlaw sa akong paglarga gihatod ko ni Carlos sa pier kay lakon pa siya. Diya nga padung nako mosakay sa barko. Ayo gud gulguol di agud. Duha ka semana ra ta nga di magkita, moapas magkakanako diyon didto. Matod ko pa niya. Mingaon lang yun ko ni mo Hilga. Mao pa niyang first time na to nga magkalagyo sugad tagi kasal. Tubag pa niya. Ingon na anig yun si Carlos Papa Joe. Mingaon dayon unya sobra ka emotional. Sige lang good. Pilaram ng 2 weeks uy. Magkalagyo ra ta. Ingana mubo ra kay na. Na may cellphone good. Makakontak man ka nako anytime. Tubag ko pa niya. Usa ka gakos nga hugot kaayo unya kiss sa lips ang gibilin ni Carlos nako. So wa pa siya mulakaw palayo. Nagdali na dayon kog sakay sa barko para di ko mabiyaan Papa Joe. Sa katapusan, nidunggo na gyud ang barko nga akong gisakyan sa pier sa Cebu. Lahi ra gyud ang yuta ni mga natawhan. Ihanggab ko dayon ang hangin nga nisugat nako panaog sa barko. Wa na og gimayn nga grabe na kapulyoted. Happy ko nga nakabalik na sa Cebu. Didiretso dayon ko sa Mumbai nga nabiyaan nako og sobra sa katuig Papa Joe. Ang akong gamay nga bahay nga kabilin in town sa akong nitaliwan nga ginikanan. Sulong anak ra ko maong wag yun ko'y matawag nga immediate family. Gawas lang kang Carlos nga akong bana. Wapod ko'y mga friends tungod kay may pagka-aloof ko nga klase nga pagkatao.
introvert o dili himarkada. Igyugyud nga nakasuod ko sa kumbay ni ring ang akong cellphone o ni text ang akong bana. Abot na ka? Amping pirmi ha, I love you, matod pa niya. Caring o thoughtful gyud si Carlos. Kung doon naman gani apan niya, siguro ang iyang pagkatapulan usahay. Gusto og sayon nga trabaho. Unya, luoran ra ba o sobra pod ka emotional Papa Joe. Doon na pa ko'y time nitong adlaw para mag-shopping sa akong isuot sa among college reunion. Gusto ko nga presentable ko, labi na nga mag-meet pod mi ni Sir Maximo. Usa ka floral dress nga mubo ang akong napili, long sleeve pero kita ang paa. Giparisan na yun nako og doll shoes. Okay na nga akong porma o di na pug ko mabintahaan, labi na ang dihang nagbutang kog light makeup sa akong naong. Aware naman siguro ka aning class reunion Papa Joe, nga kasagaran mo win up jud sa linibakay ang may tabo kung magtagbo-tagbo ang mga classmates. Mga classmates ni mo sa una, magpalabuanay dayon kung kinsay naa. Kung unsay imong naabot, o kinsay imong nabana, o kinsay imong ng pangasawa. Nagsakay kong taxi padung sa venue sa among reunion ug pag-abot nako halos nagkadungan lang mi ni Sir Maximo. Niduol ko ni Sir Maximo o gipilaila dayon ko niya sa iyahang asawa. Honey, mao ni si Helga. Ang akong estudyante kaniya to og mamahimo na kong sekretary. Magsugod na siya next week. Matod pa ni Sir Maximo. Igo lang niya ngo iyang asawa o gitutukan ko niya from head to foot. Kana ba murag iyang gipaminaw kung threat ba ko sa iyang bana. Hapit na mahuman ang reunion diyang nakahigayon og pag-istorya si Sir Maximo nako. Pasensya na ka sa reaksyon sa kong asawa ha. Silosa kaya na siya. Wa man ako'y gibuhat. Murag siya pa ang insecure tungod siguro kay dili ko niya matagaan og anak. Okay lang sir, nakasabot ko. Daghan ako nasugatan ngayon ana. Kinsa pa tong mga gwapa, maunaw na ang hinuon ang insecure. Tubag ko pa. Gwapa magyud tinuod ang asawa ni Sir Maximo. Bata pa gyud compare niya. Mga 56 na si Sir pero ang iyang asawa mura lang og 30 kapintan-ahon. By the way, Hilga, basing ginaka mo tinugdunay after party unyang gabi so sa bar sa tanang mga alumni. Imo na lang ni ako ang ticket kay nagkasuko naman ako asawa. Samot pa siguro muadto pa ko. Matud pa ni Sir Maximo. Wa na ko makabalibad o gidawat na ako ang ticket. Wa man siguro dawtan nga maglipay-lipay panagsa. Niadto ko sa bar pagkagabi ug naabtan na ako mga classmates nga mura ba og nakainom na. Ang uban nanayaw sa dance floor. Halos silang tanan dunay mga paris, ilang mga uyab ug ilang mga bana. Doon ako'y nabantayan nga usa ka lalaki nga nagbarog sa daplin. Taason, nindot kay barog unya gwapo pag yun. Wa ko makailan niya. Di na ko familiar sa iyahang naong. Nakabantay siguro ang lalaki nga nagsigog tanaw niya og taw-taon ni duol siya nako. Naginusara lang ka? Asa di mong bana di ay? Pangutana pa niya nako dungan sa pagtanaw niya sa akong tudlo nga nay wedding ring. Tuwa pa sa Mindanao, diuna lang ko diri para maka-attend sa tuwang class reunion pero moapas na to siya next week. Tubag ko pa. So, single day ka karon. Matod pa sa lalaki dungan siya pagilailan nako nga siya si David. David? Wa lagi ko familiar sa imo sa pagka-college nato sa una. Pangutana ko pa niya. Wala siguro ka kabantay. Magiwawon magugo. Tubag pa niya nako nga medyo humble siya nga pagkatao og opposite sa iyang porma nga sophisticated kayo. Og maila nga arang-arangan nga pagkabutang. Tungod kay pareho minduha ni David nga way Paris, kami na lang duha ang nagkuyog sa usa ka table. Doon na siya doon na giserve ang waiter nga food and drinks. O siyempre, di gyud mawa ang ilimnon nga makahubog. Ubay-ubay na pud ko og nainom. Pareho namin David. Kami pong duha ang nagparis nga nanayaw. Mura namig dugay na nga nagkaila. Enjoy kayo mi nga nanayaw sa dance floor. Unya, gasigi og katawanay. Usahay, muhungong siya sa kundunggan o ipaduol yun niya ang iyang baba kay saba magkaintukar sa live band. Tubagay mo cellphone sige ring Matod pa niya nako. Nara sa mong table ang akong cellphone ug way hunong sa pagtawag si Carlos pero wa na ko tubaga kay wa na ba ko kapananghid niya nga niadto kog party. Ikuha na ko akong phone ug isuod na ko sa akong bag. Ako ra siyang giteksan nga natug na ko. Tubag ko pa dayon kidhat niya. Actually Papa Joe, di na ko kinaiya nga mag-flirt-flirt og lalaki. Labi na og minyo na ko. Pero wa na ko malikayin niya itong higayuna.
Guwapo man gud ug ang bungan kayo si Carlos. Unya, dala na sab sa akong giinom nga wine. Human sa pipila ka oras nagidihay ng panghawa ang mga kabatch nako. Kita, kanus aman ta manguli? Mangutana pa ni David nako. Karon manguli na ta. Hapit naman alas 3 sa buntag. Tubag ko pa. Gipunit na ako ang bag og ni aksyon naglakaw pero gigunitan ko ni David. Nakainom biya ka. Unya, gabi ipagyud. Delikado na kayo ron sa daan. Ihatod lang ti ka sa inyo. Matod pa ni David nako. Nisugot ko nga ihatod ni David. Pagkakita niya nako o pagkakita nako nga naayay ang sakyanan, nakaingon ko nga di gyud basta-basta ning tawhana. Base sa iyang purma o sa iyang sakyanan, makaingon ko nga may kaya gyud ni. Dalay rami nakaabot sa mua kay wa may traffic kay kadlawon man. Ni action dayon kog abli sa putahan sa iyang sakyanan para munaog pero gigunita na sab ko ni David. Nagsagol ang akong gibati niya to Papa Joe. Lipong na kay ko nga murag dunay sagol nga kaabtik ug katugon at the same time. Good night, David. Thanks for the night, ha? Nako pa nga pinaluray pa ang tingog. Kung nagpakita man gani kog interest ni David niyatong higayuna, wa nagyud ko idea. Ambot ba nga murag nakalimot man ko niyatong taknaa nga minyo man day ko. Nisamot pagyud diyang gihagkan ni David ang akong kamot nga ganina ra niyang gigunitan. Pwede ra ko kasud sa inyo, ha? Mugamit lang unta ko sa banyo. Pangutana pa ni David. Sure, pero lakaw dayon ha. Iniguman ni mong CR ha. Kita rabiyan duha. Matod ko pa niya. Okay, muli dayon ko. Igor ako mangihi. Tubag pa ni David, dayong smile rin ako. Ang plano ni David nga igor ang mag-CR, wag yun na tuman. Nakakita man siya og 3-in-1 coffee sa lamesa, nagkutaw pa ni siya og iyahang giinom. Naglingkod ko siya atbang o nagtanaw o nagpaabot o gano'n siya mahuman. Finally, nakadungog ko sa katapusang ladok niya sa kape. Oh, siguro mauli na gyud ka. Hurot naman na imuhang kape. Matod ko pa niya. Hinay siyang ni duol nako o ganabang duol gyud kaayo nga sikit kaayo mi. Moto nga sige pugog atras. Hangtod nga napilit nako sa bungbong ug wa na ko'y kaatrasan pa, Papa Joe. Wa po ko'y plano muli, Helga. Matod pa niya nako. Ha? Magunsa man ka diri ug di ka muli, pangutana ko pa. Gusto ko nga mo kiss nimo. Tubag pa niya o niya dahil daito siya ngabil nga to sa kong ngabil. After sa first smack ra nga pagkiss niya nako pero murag naka-feel siya nga wa ko'y disgusto sa iyahang gibuhat. Pila ka segundo nga nilabay murag halos gilamon na ni David ang akong ngabil. Murag kining uhaw nga leon nga kakanunon na kaayo sa karnero. Nisamot pa ang pagpangisog sa leon diyang nibawas po ko og paak. Nato niya. Sa tanto namong binugnuay ni David, naabot mi sa sala tungod sa dakong samin. Nakita na ko nga mong duha ka lawas ni David sa samin nga wa na mga sapot. Kalit ko nga nakarealize og dali na akong gitukmod si David. Nakita na ko ang dakong nga disappointment sa iyang naong. Minyo ko, David, doon ako'y bana. Di ko gusto nga makasa sa akong kaminyoon. Usa pa may naong ako'y katubang anak ni ron kung ato ning ipadayon. Palihog lang gawas na. Biyain ako diri pauli na sa inyo. Sa ingon na lang kadali. Di ba, gidala ko ni mo diri sa inyo, ha? Nag-flirt-flirt ka nako dito pa lang sa bar. Nagpakiss ka nako. Pareho na tangoy mga sulob, oh. Di mahitabo nga, way pagtugot ni mo, eh. So, nganong di naman lang nato ni ipadayon. Tubag pa ni David, Papa Joe. Nakita ko siya mga mata, anak kong frustration ug kaisog pod at the same time. Murag usa ka leon nga gutom na kaayo nga di mohunong og gukod sa iyang lapaunon. Sakto gyud. O sakto ko sa akong pagtuo kang David. Aggressive gyud siya kaayo. Murag feeling nako di makatugot nga mahuman ang gabi nga di ko niya maangkon. He would not take no for an answer. Giduol ko niya og hugot kaayo kong gigakus o niya gihagkan na sab niya ang akong lips. Niyatong mga higayuna wa na ko makabalibad. Natuman gyud ang iyahang gusto. Nilampo siya paglapa sa karnero. Pagkahuman, Papa Joe, gisuot ni David pagbalik ang iyang mga sapot unya wa gani mananghid nga nigawas. Iya kong gibiyaan nga naglingkod pa sa sahog. Mura kong nasyak sa nitabo namon duha. Di ko makatuo sa akong nabuhat. Kadako sa akong sa nga tukang Carlos.
Udto na ko nga nakamata og sakit kay tibok na kong lawas, ulo kay na hangover ko sa akong nainom pagkagabi. Nibangon ko para mo inom og bugnang tubig. Nakita na ko sa sala nga nagkatagpa ang akong mga sinina, ang akong floral dress ug akong underwear. Dito nirehistro sa akong nahuna nga tinuod gyud di ay ang naitabo namo ni David. Tungod sa akong kahubog, nagtuo ko nga nagdamgo lang ko, pero di gyud damgo. Tinuod nga nahatag na ako ang akong pagkababay sa lalaki nga wagan ko kay Bao kung unsa iyahang apelyido. Si Carlos ang akong bana, kaluoy taon sa akong bana way kasayuran sa akong gibuhat. Gikuha na ko akong cellphone ug nakita na ko nga daghang kay text si Carlos nako. Na good morning siya nako ug nangutana nga ni mata na bako. Gidial na ko ang numbers sa akong bana nga dali na sab kayo nga nakatubag. Hello Helga, kumusta? Kumusta imong reunion? Pangutana pa ni Carlos nako. Ay, okay ra oy. Sorry nga waday ko makatubag sa imong tawag ha. O mga text pod kuan manggod nakatugog sa iyo. Pamakka ko pa niya Papa Joe. Okay lang oy, ang importante nga okay lang ka diha. Pag-amping pirmi ha, kay ikaw ra baya diha usa. Nagpaabot lang mi sa kwarta nga ihatag ni Mama. Moapas na ko nimo dayon. I miss you so much. Matod pa sa kumbana Papa Joe. I miss you too ug I love you Carlos. Tubag ko pa sa tingog nga pinugos nga normal paminawon. Kahilakon kayo ko niya to. Kahilakon ko sa konsensya nako sa akong bana. Murabag di na ko matun ang akong laway sa kauwaw. Usa ka adlaw nga wa ko sa akong kaugalingon niya to Papa Joe. Naguna-una ko sa akong dakong sala nga nabuhat sa akong bana. Bisag unsa pay buhaton nako, wa na ko'y mahimo na. Humana. Ang maayo sigurong buhaton nako mo ang pag-move forward. Anyway, it was a one-night stand. And for sure, di na nako makitaan pag-usab si David. Sa Monday na ang first day sa akong trabaho ug dapat lang nga magpakondisyon ko. Kinahanglan nga maayo ko sa akong trabaho. I need this job. Pareho ming job list ni Carlos. Mag-unsa na lami ug layo ra ba mi sa iyahang parents. Way makatabang namo ug wa mi makaon. Niabot ang adlaw nga Lunes sayo ko nga niadto sa trabahoan ug unang adlaw nako ug dapat magpakitang gilas ko. Ni-report dayon ko sa opisina ni Sir Maximo ug iya kong gi-orient sa ug gitagaan og mga listahan sa akong mga buluhaton isip secretary. Helga, later doon ako'y ka-lunch meeting sa itong supplier. Uban ka ha para mo take down sa minutes. Matud pa ni Sir Maximo. Yes sir. Tubag ko pa niya og nibalik sa akong cubicle. Unang adlaw na ko sa trabaho, ganahan kayo ko Papa Joe. Nagpasalamat ko nga okay ra. Butan pud kaayo si Sir Maximo nako. Hayahay ra akong trabaho ug nindot pud ang among opisina. Nilingkod ko sa akong chair ug nitubang sa akong computer. Thanks God, this is the beginning of my new life. I want to move forward and forget the past. Matod ko pa sa akong kagalingon. Nagkuyog mi ni Sir Maximo nga niadto sa restaurant para siyang ka-lunch meeting ug medyo late na mi nga naabot. Nauna na ang among ka-meeting. Pagsunod na mo sa restaurant, nagsunod-sunod ako ni Sir Maximo nga naglakaw pa dong sa ka-table. Doon na yung mga tao nga naglingkod dito. Tulo ka tao nga nakita nga naglingkod sa table ug duha ka lalaki nga nagtalikod ug usa ka babae. Nga pa, familiar kayo nako. Nakita na nako siya sa reunion, ang asawa ni Sir Maximo. Paspas nga ni duol si Sir Maximo sa babae ug nikis sa aping niini. Helga, you already met my wife, right? Matod pa niya nako. Unya iya dayon kong kitag-tagsag pelaila sa duha ka lalaki. Guys, this is my new secretary si Helga. Helga siya si Mr. Santos, ang atong supplier. Kauban po nato ang akong brother-in-law nga si David, ang head sa operation sa atong department. Kinsa di makahinumdum kang David. Siya lang naman ang same David nga na one-night stand sa reunion party Papa Joe. Nakita gyud nako ang pag-aksyon ug kakuba sa naong ni David diyang nakakita siya nako. Gipugnan nako ang akong kaugalingon nga magwindang Papa Joe. Kinahanglan nga mo act normal ang gyud ko as if nothing happened. Kailan na ba mo ni David Helga? Pangutana pa ni Sir Maximo nako. Si David ang unang nakatubag namong duha. Nagkaila nami pero brief lang during class reunion. Matud pa ni David. Halos di ko makakonsentrate sa meeting pero naging artista ko. Nagpretend ko nga okay lang. Mura kong natunaw, labi na nga mutanaw si David rin ako. Bisan pag halos wa ko sa kong kagalingon niyan to, daghan gihapon kong kahit nahibawan.
Ang asawa di ay ni Sir Maximo ug si David managigsuon. Doon na pa ko'y laing nadiskubrian. Single pa si David. So what kung single siya? Minyo na ko. Di na ko available. Mura ko buanga, nagtubag-tubag sa kong kugalingon, Papa Joe. Bisag unsa pa'y may tabo na munduhan ni David, angay na kong akalimtan o act normally lang. Pag-remind ko pa sa kong kaugalingon. Diyan namin sa parking lot niya to, nakahigayon og sunod si David nako. Medyo layo ko nila ni Sir Maximo o gayang asawa nga naguna sa ilang sakyanan. Helga, huwag ko magdahom nga ikaw di bago sekretary ni Maximo. Matod pa niya nako. Huwag ko magdahom nga magkita pa tapag-usab Sir David. Ako gyud nga gi-emphasize ang iyang name. Gitawag na ko siya Sir sa pagtahod niya isip head sa mong kumpanya. Ayun lang pag Sir nako Di man ka-under nako. Matod pa ni David, wala ko siya matubag pa o gitawag na ko ni Sir Maximo para musakay siya sa sakyanan. Pagbalik na mo sa office samtang naglingkod ko sa akong chair, nakapanghupaw ko. Abi na ko after na sa nitabo na mo ni David, di na mi makakita pag-usam. Abi ko maka-move forward na ko, maka-start og new beginning sa akong trabaho o kinabuhi na mo ni Carlos. Pero dili man di ay Papa Joe. Doon na baka ako'y peace of mind sa matag adlaw nga makita na ako ang lalaki sa mga opisina nga ako ang ka-one night stand? Ang tubag? I don't know. I'll just cross the bridge when I get there. Pag-uli na ako sa bahay, nitawag dayon si Carlos sa akong cellphone. Kumusta imong first day sa work? Okay lang ang imong mga kaubas trabaho? Pangutana pa niya na ako. Okay lang Carlos. Mga friendly naman kayo sila. Buotan man sa kay si Sir Maximo na ako. Hayahay na po akong trabaho. Ganahan naman sa kong work. Tubag ko pa. Yes, ganahan ko sa akong work. Ang di na ko gusto mao ang sitwasyon namo ni David. Well siguro, dili ra ako ang natabuan ani. Makarecover siguro ko. Makalimot ra ko. Act normally. Pag-remind na sad nako sa akong kaugalingon. Pagkaugma sa trabaho, nakita na ko si David nga nisud sa iyahang office ug nitanaw siya nako ug wala makagwanta ni duol sa akong cubicle. Helga, unsa ka og magstorya ta? Matod pa niya nako og hinay og pinuggan nga tingog. Unsa man tong istoryaan kung about sa business, about sa work, pwede. Pero og laing topic, wa siguro ti ang istoryahan Sir David. Kalimtan na lang to nato ang nahitabo. Prangka ko pa nga pagkatubag niya. I don't know. Bisag usaon ako pugos ang kugulingon nga di na maguna-kuna nimo pero di na ako malikayan. I like you Helga. Og timing kaayo nga single og wa ko'y uyabron. Matod ko pa niya. Ikaw sir single pero ako doon naman ko'y bana. Minyo man ko. Nya moabot na sad si Carlos karong nga sunod adlaw so hangyolan ako nimo sir. Kalimti na lang to nga to ang nitabo. Human ako sulti niya nitindog ko og niya to sa CR para makalikay niya. Kausara ko nakasala o di na ako punan pa, Papa Joe. Sunod adlaw, excited na kay ko nga mo adto kay mautoy adlaw sa pag-abot ni Carlos. Gisugat na ko siya sa pier o pagkitaan na ko niya. Nidagan yun kusog kaayo paingon niya na ako o niya gigakus o gihagkan. Nabaghuan lagi ko ni mo ron. Sweet kay ka. Kumusta ang trabaho? Kumusta ang boss ni mo? Pangutana pa ni Carlos na ako. Ha? Ano nauta naman ka Sir Maximo? Ay ko ging na nga nagselos na pugkan niya, tiguang na biya to. Tubag pa na ko niya. Di na ko matinga ni Carlos, siloso kay na siya. Halos ta ng laki. Mo'y rason nga nakaresign ko sa akong work sa una kay magselos siya sa akong mga kauban sa trabaho. Para muhunong siya og duda nako pag-abot sa Mumbai, giparaygan dayon ako si Carlos hangtod nga nitabo ang akong linapaay sa leon og karnero. Di ay time ni aksyon kong kabalaka, Papa Joe. Di ba kaha makabantay si Carlos nga dunay nakasud nga laing nilalang sa iya hangging harian? Salamat na lang kay wara man siya gisulti. So, wara siya makabantay. All is well, matod ko pa sa ako ang kagulingon. Kung pwede pa lang nga mo-resign ko sa trabaho akong buhaton para makalikay kang David. Pero pangitaon kayo ang trabaho niya itong higayuna, Papa Joe. O gawas pa, ganahan ko sa kong trabaho. Unya, dako po ga sweldo. Akong plano nga, ignore na lang yun si David. O sa kadlaw niya, nagisugo ko ni Sir Maximo nga magpabook sa ka bowling club kay ato i-held ang company anniversary dungan na lang po kuno sa birthday ni David. Na-shock na sab ko sa akong nadungog. Ganong pirmi magid ma-involve si David kada doon ay events akong kinabuhi. Awkward kayo ko nga nagplano sa event sa mong company.
sa mong anniversary nya slash pa birthday party ni David. Imagine, ako ang nag-order og cake para sa iyahang birthday. Ako ang nagbuot sa decoration. Ako ang nagplano nga i-surprise para malipay ang birthday celebrant. Ready na ang tanan para sa umaabot nga event. Na-organize na nako ang tanan ug ang exact date na lang yun ang ipaabot. Carlos, gi-invite ka ni Sir Maximo sa among company party. Patuon daw ka para may laila po ni mo niya. Matod ko pa sa kumbana dungan sa pag-ampong nga unta mo balibad lang siya. Di ko ganahan nga mag-abot sila ni David. Sure, gusto ko mo ato na Helga. Mo-attend ko sa inyong party. Tubag pa ni Carlos. Dali ko nga nasud sa banyo nga murag ni kalit ug kalain akong lawas, Papa Joe. Murag ko gikabuhi. Wa ko nag-expect nga musugot si Carlos. Di ba siya tigaten og party-party, Papa Joe. Mura ko kadigwaon niya to og luod kaayo nga akong kuto-kutoon niya gipaningot sa gubugnaw. Sobra na gyud siguro ko ka-stress. Pila ka gabi nga wa ko'y klarong tuog. Kung tan-awon ko sa gawas, okay ra kay ko. Happy og murag way problema. Pero wa sila masayod nga deep inside, doon ako'y kabalaka. Doon ako'y kahadlok, sagol konsensya. Kining tanan tungod ra gyud sa usa ka gabiing kalipay nga gibasulan na nako sa tibuok na akong kinabuhi. Sunod adlaw mo lang gihapon akong gibati. Wa ko'y gana nga mukaon. Pirmi kong kulbaan o maglipong-lipong sad ko. Usa ka buntag niya na sayo nagluto si Carlos para sa among pamahaw. Gusto niya nga sakto ko og kaon sa dili pa ko mulakaw padung sa trabahoan. Maugi pagawas na ako gikan sa banyo, nasimot gyud nako ang ahos nga gigisan ni Carlos para siyang lutuon ng sudan. Feeling nako nga murag mahabwa ang akong ginawaan. Nibalik og sud sa banyo og nisuka og aslom kaayo. Okay lang ka? Pangutana pa ni Carlos nako. Baho anay mong giluto uy. Tubag ko pa. Baho? Di ba ganahan magkay ka sa baho sa gigisang ahos? Di ka mabdos Helga? Yes, mabdos na siguro ka. Di ka ingon ani sa una. Papa nagyug ko Helga. Papa na ko. Matod pa ni Carlos. Halos maglukso-lukso si Carlos sa kalipay siya pagtuo nga mabdos ko. Pero ako, samot ko og pangluspad. Di pwede nga mumabdos ko og di sure kung kisay amahan sa akong gisabak. Nakatuong ako mga luha og niduol si Carlos nako nga nabalaka siya nakitang hilak diri nako. Ayon lang og hilak-hilak Helga. Nakaibaw ko nga di pa ka ready nga magka-baby. Mao gani nga nagkontrol ta pero sipiat man gyud na. Para ato yun siguro ng bataa. Matod pa ni Carlos dungan siya pagwap-huwap sa akong buko-buko. Wala ko ganahe pa mukaon sa pamahaw. Nilakaw ko o guwaysoda kong tiyan. Samtang nagsakay kong taxi paingon sa trabuan, wa ko sa kong nauna. Akong gisunod-sunod ang pag-analyze, ang pagkitabo, sukad ko naabot sa Cebu. Sa pagikan ako sa Mindanao, wa ko mahilabti sa kumbana. Kay ika 5th day man to nga period. O pag-abot na ako sa Cebu, ni hunong o period 4 days after. Niyatin kong reunion o nakita mi ni David o niya gabi niya na doon na naitabo namo. 2 weeks after niabot si Carlos. Og dunay naitabo namo pero as usual naggamit siya og contraceptive kinaanda naman yun niya. Pero sa ako nahinumduman why gigamit nga media si David sa among paghitabo. Ginoo ko, mabdos mangani gyud ko si David gyud ang amahan sa akong anak. Para makasiguro di gawas ko pag lunchtime unya to ko sa pinakaduol nga drugstore. Namalit ko pregnancy test kit. Unya, nag-self-test ko sud sa CR sa among opisina. Nahugno ko sa akong nakita kay positive ko. Gituyo na akong daadaan nga duha ka buok ang paliton nga test kit para makontento ko sa resulta. Pagkahapon, sa wapa ko muli sa mua, nisulb na sa ko sa CR og nag-test ko pag-usab og positibo lang gyapon. Bisag unsaon. Nakahilak na pud ko o sa sunod na kong buhaton. Pahibawon ba na ako si Carlos nga posibleng dili siya nga amahan sa akong anak? Pahibawon ba na ako si David? O sa may angay na kong buhaton? Niuli ko sa mua nga wa sa mayong pangunahuna. Gisugat ko ni Carlos, gihagkan ko niya o giagak nga makalingkod sa mua ang lingkuranan. Kumusta si baby? Nagluto na ko daan og lami nga sudan para ninyong duha ni baby. Nakadungog ko nga kung unsay gusto ng kanon sa mama ko no. Makaon sa baby. Sugod karon kinahanglan nga puros mga healthy nga mga pagkaon na kanang sustansyadong pagkaon ang imong kanon. Matod pa ni Carlos nako. Kaila ko nasabko tungod sa akong konsensya. Kabuutan sa kumbana.
pinangga kay ko niya at imado kayo ko pero unsay akong gibuhat. Ug unsa may akong buhaton sad ug makibaw siya nga dili siya ang amahan sa kong anak. Yes, Papa Joe, 80% sure ko nga dili gyud si Carlos ang amahan sa akong anak. Tungod kay 1 week pa lang ang nilabay, sukad naabot siya o dunay nahitabo namo. Mumabdos diay kadayon, murag imposible sad. So si David gyud siguro ang amahan sa akong anak. Nisamot ko ka down, stress na kayo ko. Wa ko'y tarong kaon, wa ko'y tarong tug. Nisantop sa kong nahuna nga siguro pwedeng linglahon lang nako si Carlos. Di ko musultin niya sa tinuod. Ug akong ipaangkon niya ang bata. Pero what if di maliwat niya ang bata? Moreno nga medyo turko o beauty si Carlos. Ako sab kay morena o beauty. Samtang si David insikon nga puti. Taason nga slim ang panglawas. Gubot na kayo ang akong nahuna. Nawadan akong focus sa akong trabaho. Absent-minded ko permi. O nabantayan na ni Sir Maximo. Okay lang ka, Helga. Murag bothered man kay ka. Pangutana pa ni Sir nako. Okay lang, sir. Mubo ko pantubag. Ang event na to sa birthday ni David, plansyado na ba tanan? Pangutana pa niya nako. Oh sir, ready na tanan. Tubag ko pa. Ready na mo yun ay tanan. Ako na lang yun ang dili, Papa Joe. Gubot kaya kung unahuna niya to. Nahalata na yun ako ang pagkasyak sa naong ni David diyang nakita siya namo ni Carlos nga nisud sa function hall. Gipelailan ako si Carlos kang Sir Maximo o sa uban pa na ako mga kauban. Wa madugay, niabot pa mi sa tungod ni David. Sir David, si Carlos di ay akong bana. Carlos si Sir David among head sa operation. Pagpailaila pa na ako nilang duha. Gitunol ni David ang iyang kamot kang Carlos para maglamano silang duha. Kunya pagkahuman, nagstoryanay pa sila nga murag feeling close dayon. Nagsugod na ang party ug di portion nga nanayaw ang mga empleyado ug ibira ko ni Carlos para manayaw mi sa tunga. As usual, very sweet sa Carlos. Nagsigig ako sa kong hawak samtang nagsayaw mi ug wa jud ko niya buhii. Usahay iya pa kong kisan sa aping. Di na ko matuyo nga makalingi ang David nga hait kay tinanawan namong duha ni Carlos. Wa madugay dunay niabot nga duha ka mga gwapa ug sexy kay babae. Gisugat ni David ug silang tulo ang nanayaw sa dance floor. Game pod kayo ang duha ka babae nga mulambing kang David. Unya mo pasiklap dayon siya nako. Iyaha ka kong gipasuya? Well, dili ko masuya. Lahi ang nasa kong nahuna niya to. Nagplano ko kung saon ako ang bata nga naasa kong sabakan. Taon-taon na kay gayon nagduol si David nako nga kamilang duha. Kumusta na ka, Helga? Mura man nang luspad ka nga niabot imong bana. Pangutana pa niya nako. Nang luspad ko dili tungod kay naabot akong bana. Mabdus ko. Diretso ko pa nga tubag niya. Mabdus ka? Really? I'm sure ako ang amahan ana. Di man siguro maguba imong naong ug sama na kung bana pa nimo ang amahan sa imong gisabak. Unsa may mahimo na ko, Helga? Sulti lang ko. Buhaton ako tanan. Matud pa ni David nako. Ipakuha ko ning bata. Dili pa niya time nga mugawas ning kalibutan na. Tubag ko pa kang David. Na-shock si David sa iyang nadungog nako. Ayaw to na buhata, Helga, oy. Kundi dili na dawaton sa imong bana ug mahibawaan niya nga di na iya. Niyaman ko. Andam ko nga mga mahan ang bataa. Matud pa niya nako pero waan ako siya paminawa. Ako siyang gitalikdan o giadto na ako si Carlos para mamauli nami. Pag-uli na mo sa mua, proud kayo si Carlos nga nisultin nako nga amigo na kuno sila ni David. Gitudluan bagay kuno siya unsay mga tips para mahimo nga successful sa negosyo. Gitando-tando lang nako si Carlos kay sa tinuod lang lahi ang naasong una. Nakontak na nako ang tao nga may mudahan ako sa lugar nga mo'y mukuha sa akong gisabak. Nakadesisyon ako nga di nako pakatawhon ang bata, Papa Joe. Sunod adlaw ang akong schedule sa usa ka dili inilang nga institusyon. Matud pa sa akong contact nga usa kuno ka doktor ang mo-perform sa operation pero dili sa ospital, kundi sa usa ka balay lang himuon. Klaro kayo nga illegal, pero unsa may mahimo nako, nakadesisyon nako. Naginusara ko sa kwarto samtang nagpaabot sa doktor. Actually, dili ko sure kung doktor bagyod nga tinuod pero di na kana importante. Ang akong gusto nga makalabang ko niya to sa akong lisod nga sitwasyon. Kikulbaan kay ko og nahadlok ko og sakit ba or unsa.
Pero gilig-on ako kung kagalingon labi na nga dihang nakita ko nga nisud ang usa ka hamtong nga babae. Gisunod na ako ang iyang mga instructions ug totoo na human gyud Papa Joe. Wa na ang bata sa kuntiyan. Nakatuo nga akong mga luha pagkahuman ana. Pasudlo na ako ang nurse para makuhaan kag BP ha ug matagan kag ubang instructions pa. Matud pa niya og natalikod na. Doon ay babae nga nisud sa akong kwarto unya gikuhaan ko blood pressure. Ubos man kayo imong BP ma'am, di maayo nga muli ka nga ikaw raw sa makuyapan unya ka. Mas maayo siguro nga mapakuha ka og kailan nimo, imong bana o partner ba. Matud pa sa babae. Naguna-una ko kisi tawagan. Paglabay sa sobra ka 30 minutos niabot si Carlos nga guba kay naong. Nakunsa magadiri Helga, pangutana pa ni Carlos nako pero akong tan-aw doon na siya pagduda. Nakaibaw na siguro ka og nagunsa ko diri Carlos. Tubag pa niya. Nisiga ang mga mata ni Carlos sa kasuko. Unsa? Daan palagigig ko. Nabuang na ka. Anong gibuhat man nimo ang papakuha sa bata? Happy man kay ko ana. Excited na kay ko sumabot atong anak. Halos malupog sa sahog si Carlos sa kalagot. Sagol-sagol kaguol. Sorry Carlos. Pero mao na problema. Di imong anak ang bata. Dili ikaw ang amahan. Matod ko pa niya. Unsa? O sige sulti nimo. Anong di man ako? Doon na kay lain laki? Singka pa niya nga pangutanan nako. Wa ko'y laki. Pero ang kunon ko nga nakasa ko nimo kausa Carlos. Kausa lang yun. Nasipiyat pa. Pasaylo ako. Nagila ko nga nangayag pasaylo kang Carlos. Itugan ako niyang tanan. Nagilaksab si Carlos nga naminaw sa kuha Papa Joe. Kumaw na. Nga dili di ako ang amahan sa maong bata, Hilga. Wa lang ang tato nimo hilabti. Gidugangan lang nimo ang imong sala. Di ko makatuo nga mabuhat nimo na. Wa na ko makailan nimo. Di na ikaw ang Hilga nga ako na ilhan sa una. Nanlakaw mi nitong lugar nga wa na sa may buot ug nasuko pa og taman si Carlos nako. Sa tanaw nako, di na ko niya mapasaylo. Pag-abot na mo sa mua, wa siya tingog-tingog o gilikaya na gani ko niya. O di na siya mutanaw sa kong naong. Feeling nako giluod si Carlos nako. Di na ko siya mabasol. Ako gani mismo gihugawan na sa akong kaugalingon Papa Joe. Pagkaugma sayo ko nga niya to sa office o nahuman na lang ang adlaw pero wa na ko makit-i si David. Wa na po nitawag si Carlos nako ug wa sa siya text. Wa na tao nga nahabilin sa office gawas na lang sa security guard ug ako. Di usa ko muuli sa mua. Nakahukom ko nga ana na lang ko sa office matuog. Samtang naglingkod ko sa akong chair nakunaon na ako. Abi na ako kung wa na nako ang akong gisabak, masulbad na ang akong problema pero nisamot naman inoon kagubot ang akong kinabuhi. Nakatuog ko og naghukdong sa akong table nga wa gani kaon. Last na ko na hinunduman nga sud sa akong tiyan kay ang kapilang og pan alas 3 pa kato sa hapon. Mga tungang gabi diya nakabati ko nga dunay kasikas og dunay niabli sa pultahan sa office og nakabati ko og tunob ug nga nagkaduol rin ako. Nailhan na ako ang iyang pamayhon. Usa kay gibuhat ni David sa opisina niya itong orasa. Nakita sa ako si David nga concerned kay siya nga niduol na ako. Helga, anong diri man ka natug? Nag-away mo ni Carlos? Nahibawan ba niya ang parte sa imuhang gisabak? Pangutana pa niya na ako. Oh, nag-away mi. Mubo pa ang natubag na ako. Mo ba? Don't worry. Ako'y bahala nimo. I-book ti kag hotel. Kaluoy sa bata nga wa ka makatarong og higda. Matod pa niya nako. Wala na ang bata, David. Gitunood yun nako ang isulti nimo. Tubag ko pa niya. Unsa? Kipakuha nimo? Salbahis kang pagkababay. Way puangod. Anong giangin man nito nimo ang bata nga sa imong gibuhat nga sala? Niya man unta ako. Pwede man nimo ihatag ang bata nako. Okay ra nako og di ka. Diri nako pero Hilga ang bata anong gilabot man nimo? Halos way kalahian ang relasyon ni Carlos o ni David. Nasuko si Carlos nako o karon si David na sab. Suko kayo siya nga nilakaw o gibiyaan na sa opisina. Pagkauma sa buntag, igo lang ako nga gilamusan ang naong unya nisugod na ko sa akong trabahoon. Walay nakabantay nga wako ni uli sa mua. Kung akong gisuot kag hapon, maulang gihapon nitong adlaw. Wasa ko pati gutom bisag halos wa na ko'y kaon-kaon. Niinom lang ko kape.
Hangtod pagkaudto kapilang gihapon ang akong giinom. Pagkahapon nagpaabot ng dako nga mo text si Carlos nako para papulion ko pero wa gyud. Why usa ko nga nadawat. So nakahukom ko nga dito lang gihapon ko sa opisina magpalabay o gagabion. Pagkaugma gilamusan na sa nako nga akong naong unya niya tubang dayon sa computer ug pila ka mga kauban nako. Ang nanampong sa ilang mga ilong kay doon ako no'y baho nga ilang nasimutan. Nagduda ko nga ako ang nanimaho, Papa Joe. Kay katong gisulob ikatulo na to nga adlaw nga wa ko'y ligo-ligo o way ilis-ilis. Na timing pa gyud nga nag-out of town si Sir Maximo ug ni duty pa siya, makatimaho gyud siya nako. Mga alas 5 sa hapon sa day papaunguli namo o sa mga trabahante nakadungog ko og mga dakong balita. Na aksidente kuno si David. Grabe ang kahimtang og 50-50 sud sa ICU. Nisamot ko kahugno, Papa Joe. Murag mubuto ang kong ulos kahuot. Ikatulong gabi na nako nga stay sa office ug wa ko'y tarungtog. Way tarong kaon o kapilang pirmi ang akong giinom. Samtang nagsandig ko sa akong lingkuranan nga naginusara sa opisina, nakabati ko mga tingog nga murag dunay naghunghong nako. Dunasay nasa layo nga nagsyagit. Kinsa ka sila? Mga ghost kaha nga nagpuyo diri sa opisina? Pinunganong karon pa sila napakita nako. Wa mo ko kabati silang tingog. First o second night sa opisina. Hilga, burikat! Maugyod ang ako nabati nga singgit nako. Nibawas po kong tubag. Huy! Si kinsa ka? Pakita nako, ay tago! Di ko mahandlok nimo. Kung isog ka, pakita! Syagit ko pa sa tingog nga ako nabati, Papa Joe. Sige yung balik-balik ang tingog, usahay syagitan ko niya, usahay muhungong siya nako. Hilga! Buring! Nabati na sa nako ang tingog nga nihungong sa kondunggan. Dali ko nga gisukmag ang nasa kong likod pero mga papel o guban lang ang gamit sa opisina ang nikagay sa sahog. Nga mo'y ako nasukmagan. Taon-taon, nisiga ang suga ug sa kababae ang nisud sa office. Nailhan dayon nako siya, ang asawa ni Sir Maximo. Nisaka dayon akong dugo pagkakita nako niya. Dali ko nga nibarug o gidasmagan ang asawa ni Sir Maximo. Ikaw di ay ha? Ikaw di ang babae nga nagsigig ingon ako burikat? Ikaw di sigsamok-samok na ako? Pues di ko mahandok ni mo. Patyod di kabayhana ka. Human ang laro sa iyang buhok sa asawa ni Sir Maximo na tumbak kini og napalingkod sa sahog. Akong gisakyan ng iyang lawas o gituok iyang liog. Padayon ko sa pagtuok sa liog sa asawa ni Sir Maximo dungan sa kong pagsyagit-syagit. Ingon niya to ang naabdan ni Sir Maximo og nakuyawan kayo siya nga nakakita sa og gibuhat siyang asawa. Dali kayo ni nga nakatawag og security guard. Bisag gigunita na sa security guard ang akong duha ka kamot pero wa lang gyapon ko ni kalma. Nagkisi-kisi ko og naninguha ko nga makalingkawas sa iyahang paggunit sa akong mga kamot. Daling nakagawa sa Sir Maximo ang asawa para makatawag og laing pangam-rescue. Nagwild na ko sa sud. Wa na ko makapugong ang makapugong nako ang mga guard, ding gipanglabay nako ang mga gamit ug bisag unsa na lang ako magunitan akong ibunal. Hangtod na lang niabot ang mga pulis o gipusasan ko nila sa akong mga kamot. Pero wa lagi apong ko ni kalma, bisan og gidaan ako nila sa police station. Nakabantay na sila sa sitwasyon nga wa na ko sa may panguna-una. Dili police station ang angay ani niya, kundi mental hospital na. Matud pa sa usa ka pulis. Taon-taon niabot si Carlos o doon na pa'y laing niabot. Usa ka ambulansya o gipugos ko lang pagsakay bisan og di ko gusto. Muna ako nabantayan nga dunay nitusok sa akong bukton. Ginjeksyonan ko og pampakatug, Papa Joe. Wa na ko makinomdong pila ko kaadlaw, pila ka gabi ang nilabay so kanyato basta pagmata nako diha nako sa usa ka kwarto. Nakita nako ang usa ka doktor nga doon na say mga nurse o nakita sa nako sa kwarto ang kumbana nga si Carlos. Paglakaw sa doktor o nurse, niduol si Carlos nako. Kumusta na Hilga? Nakaila pa ka nako? Pangutana pa niya nako. Oh, kaila ko nimo, ikaw si Carlos, akong bana. Tubag ko pa niya. Ay, salamat. Tinuod ang giingon sa doktor nga maulian ra ka. Kinahanglan ra jud kag saktong pahuway o nutrisyon. Matud pa ni Carlos. Naunsam day ko. Pangutana pa nako. Kuan, nag-nervous breakdown ka. Tungod sa sobrang stress o depresyon. Way kaon-kaon og tug. Pero may lang gani kay nadali ka na mugdala sa ospital. Pasabot pa sa kumbana diri nako. Ni-stay pa kong pila ka adlaw sa ospital usap ako na discharge. Giyatiman kong tama ni Carlos ug halos di siya mobiya nako.
Labi na dihang nakauli nami sa mua. Nganong giyatiman pamangko nimo Carlos, di ba nasuko man ka nako? Di ba nakasa ko nimo? Dautan kong pagkababay, wala di ay kahugawin ako. Pangutana pa na ko niya diyang nagpainom siya na akong tambal. Ay na ko na naahil ga makadaot na nimo ang sobrang stress, remember? Naitabo naman to. Bisag kung saon, di naman dito mabalik para i-correct na to ang matupaka sa ato mga sayop. Move on na lang dahil ga. Matod pa ni Carlos. Ha? Buot ni mong pasabot nga napasaylo na ko nimo. Pangutana pa na ako ngadto niya. Obvious ba? Wat ako karon, wat ako dili simong tapad kung wati ka mapasaylo. Nasayod ko nga di ka daw tang babae. Doon na lang yung mga sitwasyon nga masaag ka sa sayop nga agianan. Pero dilibot pasabot sad nga. Di na ka pwedeng mo balik para moagi sa tarong nga daan. Nakaila ko sa ako nadungog sa kumbana, Papa Joe. Nagakus na ko siya og nagpasalamat kay ko sa pagdawat nako. Yes, Papa Joe, kisa may dili gusto nga moagi sa saktong daan. Sakto si Carlos. Kitang tanan pwedeng masaang pero pwede ra pod nga mobalik para pangitaon ang saktong agianan. Naaragyod nato ang tanan. Mao gani nga gitawag ka na siya og free will sa Ginoo. Ang nakanindot lang kay buutan kayo nga kumbana. Gidawat pa ko niya bisan og nahugawan na nako ang akong kaminyuon og kaugalingon. Diyang kumpleto na ko nga naka-recover, nakahukumin ni Carlos nga mobalik na lang sa Mindanao ug adto na lang mupuyo for good. Sa pagkakaroon, diyan na mi sa Mindanao. Nakapatukod na pud mi og gamay nga bahay ug doon na po may gamay nga negosyo. Simple nga kinabuhi, Papa Joe. Layo sa mga establishment, layo sa sibilisasyon pero okay lang. Ang importante nga malinawon ug happy ang among pagpuyo. Daghang salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat ug hinaot pa unta nga makuhaan og dakong leksyon ang akong istorya labi na gyud sa mga babae nga dunay kabilinggan. Ayaw gyud mo patintal sa gingon nila nga usa ka gabiing kalipay. Kaya ang usa ka gabi pwede mo guba sa tibuok nimong pagkatao nga pagkapasulan nimo tibuok nimong kinabuhi. Dinhi na lang kutob imong magtatampo, Helga.